Yawarap sa inyo dyan. Tara, pag-usapan po natin itong napakainit po na balita kung saan dalawa sa kilalang mga senator sa panahon ngayon, no, ay dawit po dito sa isa sa pinakamalaking anomalya, korupsyon po sa ating bansa. At meron din po tayong ipakikita ng mga listahan dito ng mga di umano ay sangkot din po dito sa flood controls. Kaya abangan po ninyo yan, umpisahan po natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So yun nga mga tol, tara, pag-usapan po natin, no? Sabi po dito ay pinangalanan ni former Bulacan DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kongreso sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na nakinabang umano, no? Sila po daw ay nakinabang umano sa mga kickbacks sa ilang proyekto sa Bulacan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. At sa video po na ito, no, bilang panimula, bagamat ito po ay isang 8 minutes video, hindi po natin tatapusin yan kasi meron po tayo mga ipapakita pa sa iba pang videos, no? So silipin natin kung paano po pinangalanan dito sila Senador Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Okay, tara, play natin. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolos City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos.
And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. You can proceed with reading the handwritten statement. Mr. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Kuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. 9 to Station 12 plus 739 at Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawi River flood mitigation structure. Okay guys, so makikita naman po natin dito na talaga po directly pinangalanan po itong dalawang senador po ngayon, no? Yan po ay sila Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. At yan po ay kumbaga isang napakabigat na aligasyon. Kung ito po ay hindi totoo ay hindi rin po magiging maganda itong ganyang sinasabi. Pero kung ako po ang tatanungin, meron po siyang mga basihan. Makikita po ninyo, may mga listahan siya ng mga proyekto. May pangalan po siya na binanggit na katulad po ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, kung saan sila po mismo yung nagbaba ng pondo. No? Correct me if I'm wrong, disclaimer lang, pero malinaw po na yan po yung pagkakaintindi ko dito sa video po na ito. And yun nga, no, sa isang video na titignan po natin, no, dito po muna. Kaya interview po dito. Interview po ito kay Congressman Toby Tiangco, no? Kung hindi po nagkakamali, siya po isa sa tinitignan po ng karamihan po natin mga kababayan ngayon, sapagkat isa po siya sa matigas at bulgaran din po nagsasalita sa kung ano mga anomalya po ngayon, no? Disclaimer lang correct me if I'm wrong, pero yun po yung pagkakaunawa ko, no? Kasi nakikita ko rin siya na nagko-question sa mga budget na usapan, no? Kino-question niya yung mga may mga responsable, may dapat na tignang accountabilidad, no? Anyway, tignan po natin itong maiksing interview na ito kung gaano kabigat po yung korupsyon sa gobyerno natin ngayon. Nangyayari to. Congress kayo, may mga ganyan na kahinahinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents? But In fact, alam mo, Mhm. in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Mhm. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. Ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record.
the fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. My God. Oo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakadismaya na. Why? Ha? Why are we here? Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. So ayan mga tol, no? Ang ilan sa mga panayam po kay Kong Toby Tiangco at nandiyan na play natin yung ibang TikTok. So ayan po, no? Nakita po natin yung panayam kay Tiangco, no? Kobe Tiangco. And napakabigat po ng korupsyon sa bansa po natin. Kaya ito pong mga pinangalanan, no? Ako po ay naniniwala na meron po itong mga basihan. Kaya nga po itong mga nakakaraan, sila po ay isa sa maiingay sa mga hearing, no? Patungkol sa mga DDS, sa pagdampot kay dating Pangulong Duterte. Isa po si Jinggoy sa maingay, si Joel Villanueva nitong mga nakakaraan, no? Iba rin siya magsalita. No, pero ngayon nasaan po itong mga ito, parang nananahimik po yata, no? Gusto natin makita, marinig yung kanilang mga tugon dito sa mga aligasyon na ito ngayon, no? And I believe ito po ay may basihan. Sa tamang panahon, meron pong ano yan, no? Bahala na po yung Diyos dyan, pero talaga naniniwala pa ako meron pong karampatang haharapin sila dyan. So, hukuman, no? Anyway, bago po tayo magpaalam, ito po yung listahan na binabanggit po natin kanina. Hindi po to fake news, no? Isa po to sa official na upload po ng GMA Public Affairs. At sabi po dito, tignan, no? Tignan daw po natin listahan ng mga nakatanggap umano ng porsyento, no? Porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, isiniwalat ni Pacifico Curti Discaya ang pangalan ng ilang mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Nakalista umano sa ledger ang halaga ng cash na kanilang natanggap kabilang ang petsa nito. Okay, so ito po yung mga di umano yung nakatanggap ng porsyento. No? Ito po yung pangalan. Tignan po ninyong maigi. No? Hopefully nakikita ninyo na maayos. No? Sabi po dito, mga nakatanggap ay si Terence Calatara, former Undersecretary of the Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. For the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo ng Pasig, Kong Jojo of Uswag Ilonggo Party List, Patrick Michael Vargas of Quezon City, puro congressman po ata to, ha. Juan Carlos Arjo ng Quezon City, Nicanor Nicky, Aga Party List, Marcelino Marci sa Marikina, Florida Rida Robles of San Jose del Monte, Bulacan, Eliandro Jesus Matrona of Romblon, Benjamin Benji Agarao Jr., Florencio Gabriel, Bem Noel of Anawaray Party List, Leody Odi Tariela. Ito ba si Leody na yung tumakbo po dati sa pagka-presidente? Tama ba ako? So, yan po yung mga nakatanggap daw, ha. Reynante o Reynan Arrogancia of Quezon, Marvin Rillo of Quezon City, Teodoro Haresco Jr. of Aklan, Antonieta Iotela of Zamboanga, Sibugay, at sino pa to? Dian Asisio of Caloocan, Maribico Pilar of Quezon City, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon A. Ariola III of United Project Management Offices, District Engineer Henry Alcantara of DPWH Bulacan First. No, ito ba yung nahuli, yung Henry Alcantara? So, hindi ko alam kung siya po yan. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel. Yung Aristotel yata, no? Parang may mga natatandaan kasi na pangalan na isa sa nanuhol, no? Sa isang congressman ngayon.
Ito si Aristotle Ramos of DPWH, Metro Manila Force, Engineer Manny Bulusan of DPWH North DAEO, Engineer Eduardo C. Pingol of DPWH Bulacan Sub-DAEO, District Engineer Michael Rosario of DPWH Quezon 2nd DAEO, Zaldico, no? Wala na po yata sa Pilipinas, nasa Amerika na po yata, and Speaker Martin Romualdez. So kasama dito si Speaker Romualdez daw, no? Congressman Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arho Atayde. So iyon po yung mga pangalan, no? Bukod pa ito sa mga senador po na kanina na ibinunyag po dito ng isang dating Bulacan DPWH engineer na si Bryce Hernandez. So hanggang dito na lamang po tayo. Ikaw, anong masasabi mo dito, no, sa balita po na ito na marami po yung sangkot dito? At sa darating nga po na 13, mukhang meron po magaganap na malakihan na pagrarally. Di po natin alam kung paano po ang mga mangyayari po niyan dito. Pero isa lang po ang malinaw, talamak po yung korupsyon. Kailangan po natin maging maayos po talaga ito. Ipag-pray po natin yung gobyerno natin. Wag bumagsak yung bansa natin, no? Dahil hindi lang po korupsyon ang kalaban natin. Sa labas ng bansa natin, kalaban ng China, iba pang kaalyado nito. Pagdating sa WPS, may mga ganyan pang usapin. At wag naman dumating ang kaguluhan sa bansa natin. Kasi sabi nga, divided we fall. Pero kung magkakasama ay di tayo babagsak. Pero ako po ay naniniwala, mas maigi pong intindihin po natin na ang Diyos pa rin pong may hawak ng lahat. Kaya ipanalangin po natin sama-sama ang ating gobyerno, ang bansa na ito maging maayos at may banal na takot sa Diyos. So, kita ulit tayo sa susunod na video. Ano mga comment mo? Comment down below lang dyan. Na-replyan po natin yan as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.